Sa mga awit 100, kabanatang 100, talatang 3, ganito ang sinasabi. Alamin ninyo ng Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Dagdag nawa ng Panginoon ang Kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng Kanyang salita. Pagindapatin mo, Panginoon, na sa umaga pong ito ay makatagpo ka namin sa dakong ito. Liliman mo po ng iyong presensya ang dakong ito. Maranasan namin na ikaw ang siyang naririto, gaya ng iyong pangako kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Nadalangin din namin na naway sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Nauupo kami sa iyong banal na paanan upang marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Basbasan mo nawa ang bawat isa, sapagkat ikaw ang nagsabing mapalad, higit na mapalad, ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin, ay binibigay namin sa iyo ang pagpapasalamat sa isang mabiyayang pagkakataon na kagaya nito muli. Kami nasa iyong harapan. Amen. Amen. Nasa pagpapatuloy tayo ng ating aralin pagkain, na batay dito sa mga awit 100 na halos wala rin niyang gaanong pagkakaiba sa awit 95. Na sa kadalasan ito ay ginagamit natin bilang paganyaya sa pagsamba o isang panawagan ng pananambahan. Bakit mahalaga na ang bagay na ito ay ating tinatalakay? Gaano ang halaga ng talatang batayang ito para sa atin? Ang kinalaman nito, kagaya ng paksa natin, tinamagatan ng ating aralin na pagkain na pagkilala at pagsamba. Na ibig sabihin ay meron tayong kikilalanin at meron tayong sasambahin na Panginoon na siyang Diyos. Napakahirap iwanan kaagad ang araling ito. At ito ay hinati ko sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay ating kilalanin, alamin at kilalanin na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ikalawa, ating alamin at kilalanin na tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Kung mapapansin ninyo kung bakit mahalaga ito para sa atin bilang sangkawan ng Panginoon, kapansin-pansin sa pagbabasa natin ng awit 23 at 1 meron tayong inilagay na tugon. Ang sinasabi, ang Panginoon, ang ating pastor, tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Hinango ito sa bahaging ito ng kasulatan. Dito sa mga awit 100 at gayon din masusumpungan nyo sa naunang bahagi ng mga awit sa kabanatang 95. Lubhang napakalaga sa atin ito, lalo na sa kawan ng Panginoon, sapagkat ito ay ating nagiging batayan o saligan ng ating paninindigan o ng ating pananampalataya. Kaya makita ninyo sa pinakalogo o simbolo ng kawan ng Panginoon, naroon yung ang Panginoon, ang ating pastor, tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan.
yun ay parang sa isang Ingles ay statement of faith o confession of faith. Isa siyang kapahayagan. Ipinapahayag natin sino ang Diyos na Panginoon para sa atin at sino tayo bilang mga kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pasulan. Ang Israel ay meron siyang tinatawag nilang Shema. Doon sa Deuteronomio 6, 4 at 5, yung pinaka-Shema nila ay yung sinasabing, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ang iyong Diyos, ang Panginoon mong Diyos, ng iyong buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Yun yung confession of faith. Yun ang kapahayagan ng Israel. Para sa kanila, hindi sa atin nakagisnan natin ang bawat iglesia, maging iglesyang Kristiyano, meron tayong statement of faith na tinatawag. Ano yung mga pinaniniwalaan natin? Yung tinatawag nilang credo. No? Sa sinaunang panahon ay meron tayong credo na binabanggit, sinasalita, alos kapareho din siya ng credo ng Iglesia Katolika. No? Yung sumasampalataya ako sa Diyos, sumasampalataya ako, yung binabanggit natin, napakahaba nun. Bukod doon ay napakarami pang mga dapat na ipahayag o sabihin. Ano ang ating pinaniniwalaan? Ano ang ating sinasampalatayanan? Sa atin, dito sa kawan ng Panginoon, ibinatay natin ang ating kapahayagan ng paninindigan o ng pananampalataya dito sa awit 100. Sapagkat ito ay halos, kung hindi man kapareho, ngunit hindi siya malayo. Hindi siya nagkakaiba sa paninindigan o kung ano ang sinasampalatayanan ng Israel. Dito na tinatawag nilang Shema, ang ibig sabihin kasi ng Shema ay dinggin, hear. No? Kaya sinasabi ito, sinasalin sa Ingles na, hear, O Israel. At ito ang kanilang inuulit, na kanilang inuusal, sinasabi na kailangan ay tumimo sa kanilang puso. Kailangan na hindi maalis sa kanilang alaala. Kaya sa kanilang kaugalian, meron silang tinatawag na mga pilakterya, yung mga malilit na kahon. Nandun itong talatang ito, kung minsan tinatali nila sa kanilang ulo para palaging maalala nila itong sinasabi na, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At kung minsan, meron silang sa kanila ring mga laylayan ng kanilang mga damit, ay may mga paalala. Kapag ito ay nahihipo nila, nahawakan, maalala nila kung sino ang Diyos para sa kanila. Sino itong kanilang Diyos? Sino ang Diyos ng Israel? At kung minsan nilalagay nila sa kanilang pintuan upang sa kanilang pagpanawag na paglabas ng kanilang mga tahanan at pag-uwi o pagbalik ng kanilang tahanan, maalala nila. Napakahalagang hindi mawalay sa kanilang isipan itong Shema na tinatawag. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Pagdating ninyo dito sa mga awit 100, halos magkapareho, kung hindi man magkalayo. Sapagkat dito sa mga awit 100 ay ipinapaalam kung sino ang Panginoon
na siyang Diyos. At ano ang kalagayan noong mga tinuturing niyang kanyang bayan, ang bayan niyang hinirang. Ang mga taong pinili niya na para sa kanya. Kung titignan mo ay parang payak na pangusap lamang. Ang Panginoon, na siyang Diyos, ang ating pastor, tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Ngunit mga minamahal ko mga kapatid, at yan ang ipapaliwanag ko sa inyo sa mga susunod na mga araw sa araling ito. Halos naroon sa pangungusap na yon, batay dito sa mga awit sandaan. Ang bagay na higit nating kailangang malaman at maunawaan. Sapagkat kapag ito ay nangyari, ay doon lamang natin makikita ang tatlong bagay na sinasabi diyan sa mga awit na sandaan. Yung kabutihan ng Panginoon, yung kanyang pagiging mabuti. Yung kanyang kabaitan, kagandang loob, at maging yung kanyang katapatan ay mararanasan. At kung paano sinabi at pinagtibay ng mga awit sa mga awit 23, na itong kabutihan ng Panginoong ito ay susunod sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay. Nakasalalay dito sa talatang ito. Parang ang ibig sabihin, wala tayong anumang hahanapin pa. Halimbawa, bago ako dadako sa talagang aralin natin, kung ang Panginoon ay siyang ating Diyos, sabi. Kagaya sinabi ng Israel, sa kanilang Shema, sino ang Panginoon sa kanila? Sino ang Diyos nila? Siyang iisang Panginoon. Lahat doon nagsisimula ang lahat ng bagay. Lalo na binibigyan ng malaking kahulugan ang salitang nakikilala. Alamin, ang sabi, alalamin, kilalanin. Yung ating palaging ipinapaliwanag na salitang Hebreo na yada o Grego na inosko. Ibig sabihin dito sa talatang ito, malaki ang kinalaman nito sa kaugnayan, sa relasyon sa Panginoon. Pinaliwanag ko nung nakaraan, kung natatandaan ninyo, kung ano ang pagkapanginoon ng Panginoon, yung kanyang pagiging Adonai, na nanggagaling sa salitang Adon at Ay, na talagang ibig sabihin ay aking Panginoon. Anong mayroon doon? Relasyon sa Panginoon. Sapagkat paano mo tatawaging Adonai, paano mo tatawaging aking Panginoon, ang Panginoon, kung wala ka namang kinalaman sa Kanya, wala kang kaugnayan sa Kanya. Kaya nga palagi kung nababanggit ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:21 hanggang 25, hindi lahat, sabi niya, na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Napakadali kasing banggitin, sabihin, tawagin ang Panginoon na Panginoon, ngunit dito, kaya mahalaga nating inuulit-ulit na pinag-uusapan. Maliban lamang na ang Panginoon ay ating Panginoon. Maliban na lamang na meron tayong talagang kinalaman o kaugnayan sa Panginoon. Paano ang Panginoon ay magiging Panginoon mo? Na namulat tayo sa magaang paraan. Kapag sasabihin na magtatanong tayo sa tao, nakikilala mo bang Panginoon? Gusto kong ipakilala sa iyong Panginoon. Nakikilala ko ang Panginoon, kumikilala ako sa Panginoon. Ginagamit natin yung mga pangusap na gano'n. Ngunit hindi natin naiintindihan na mas malalim ang ibig sabihin nito. Sapagkat kapag talagang uunawain natin ang pagkapanginoon ng Panginoon, kagaya ng aking binanggit nung nakaraan, 3 bagay, yung pagkatangi ng Panginoon, yung kanyang pagmamayari ng Panginoon, yung pagpapangyari ng Panginoon. Sa 3 bagay na yon,
ng pagkapanginoon ng Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin at hindi. Hindi mo basta-basta maaring kilalanin ng Panginoon sa buhay mo sapagkat yun ay nangangahulugan. Nangangahulugan na siya na ang talagang totoong nagpapanginoon sa buhay mo. Hindi ko na ipaliliwanag yung tatlong yun sapagkat tinalakay ko yun nung nakaraan. Ang mahalaga doon, na ibig yung bigyan ng diin ay gaano katotoo na ang Panginoon ay siyang talagang Panginoon natin sa bawat isa natin. Siya ba talaga ang pinakatangi na Panginoon natin sa buhay? O hindi? Siya talagang pinapanginoon ba natin sa buhay natin? Siya ba talaga ang kinikilala natin na nagmamay-ari sa atin? Na hindi natin pag-aari ang ating sarili, mayroong nagmamay-ari sa atin. May nagpapanginoon sa atin. Mahirap yon. Sapagkat nangangahulugan yon na hindi na ang sarili natin ang dapat mangyari. Meron tayong pinapanginoon at yung pinapanginoon natin ang nagpapanginoon dapat sa buhay natin. At siyang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Kaya ba nating isuko ang ating sarili? Kaya ba nating ipasakop ang ating sarili sa Kanya bilang Panginoon natin na kung ano man ang mangyari? Ay siyang kikilalanin pa rin nating Panginoon ng buhay natin. Nakita niyo mga kapatid, kapag talagang hinimay-himay ang pagkapanginoon ng Panginoon, hindi ganon kadali. Kaya kung minsan pagka tayo nangihikayat, napakadaling sabihin, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon mo. Hindi ganon kadali kung tutusin. Hindi ganon kababaw. Sapagkat kapag ang Panginoon ay tatanggapin mong Panginoon mo, pagkat ang Panginoon ang magiging Panginoon ng buhay mo. Mga kapatid, naintindihan ba ninyo kung anong ibig sabihin nun? Okay. Napakahalaga ng pinag-uusapan natin. At diyan ako na huminto nung nakaraan nating paghaharap nung nakarang linggo. Ngunit tulad ng sabi ko, ang lahat ng ito nagsisimula sa pinakamalagang salitang pagkilala. Kaya yung paksa natin ay pagkilala at pagsamba. Pagkilala ay napakalagang salita sapagkat dito nag-uugat, nagsisimula ang lahat. Na magkaroon tayo ng hindi lamang ng kaalaman, kundi ng kinalaman sa Panginoon. Na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. At yun ang binibigyan natin ng pinakamahalagang katuruan dito sa kawan ng Panginoon, ng relasyon sa Panginoon. Sentido común. Sinasabi nga ng mga matatanda, common sense. Kung wala tayong relasyon sa Panginoon, anong meron tayo? Anong inaasahan natin? Bakit tayo naririto? Yeah. Bakit sa tuwing araw na ganito, sa lugaring ito, napaparito tayo, nagtitipon tayo, para ano? Kung wala tayong kinalaman sa Panginoon, wala tayong kaalaman ni kinalaman sa Panginoon. Nakita ninyo, kapag talagang sinuri, mag-iisip ka. Ewan ko kung nakapag-iisip tayo, bakit nga ba? Bakit nga ba naririto tayo? Bakit nga ba tuwing araw na ganito, narito tayo? Bakit ba sa lugar ito nagtitipon tayo? O maaari din namang baligtarin natin ang usapan. Bakit hindi tayo kailangan pumarito? Bakit hindi na tayo dapat na gumawa ng ganitong pagtitipon? Lahat nagbuugat doon sa may kinalaman tayo o wala tayong kinalaman sa Panginoon. Meron tayong relasyon o wala tayong relasyon sa Panginoon.
Yun ang payak na bagay. Ngunit kapag ka talagang titignan yung mabuti, susuriing mabuti, yun ang pinakaugat ng lahat. Kaya ang sabi rito, alamin ninyo, kilalanin ninyo ang Panginoon. Kaya kung ito'y tatanong sa atin, may kinikilala ba tayong Panginoon? O kumikilala ba tayo sa isang Panginoon? Kung magmumuni-muni tayong talagang mabuti at masuri, mga kapatid, ito ay maghahatid sa atin dapat sa isang kamalayan o kamulatan na mahalagang meron tayong pinapanginoon sa buhay. Yung ating batayan ng katuruan sa kawan ng Panginoon ay nakasalalay dito sa talatang ito, kaya napakahalagang maunawa natin. Bakit meron tayong Panginoon na kinikilala? At bakit itong Panginoon na ito siyang Diyos at siyang ating pastor? At bakit tayo ay kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan? Tulad ng sabi ko, parang napakapayak. Ngunit kapag ka ito ay susuriin mong mabuti, ipag-iisipang mabuti, mga minamahal kong mga kapatid, napakaraming bagay na napakahalaga na dapat na malaman. At kapag maunawaan natin to, halos wala tayong dapat ng pag-usapan pang ba. Mahalaga, ang sabi, alamin at kilalanin ang Panginoon. Dadako ako sa karugtong nito. Nang sabi, alalahanin, alamin o kilalanin na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ay siyang Diyos. Nais kong pakita sa inyo ito. May inihanda kong slide kaninang madaling araw. Yung unang slide. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Itong nakikita ninyo, ito yung alphabet o alpabeto ng mga titik sa Hebreo. Dito nagsisimula sa kanan, papunta doon. Nandito yung unang titik, yan yung Aleph, at yung Tav, yung pinakadulo, yung parang Alpha at Omega, katumbas ng wikang Grego. Nandiyan ang pangalan ng Diyos. Kasi ang ginamit na salita, alamin ninyo na siya ang Diyos. Ano ba ang salitang Hebreo sa Diyos? Tingnan natin yung susunod na slide. Sandali. Babalik tayo. Elohim. At yan ay makikita ninyo mismo sa Genesis 1:1. Nang pasimula ang Diyos nilalang. Yung Diyos na lumalang, ang tawag nila ay Elohim. Siya ang Elohim. Hindi natin tatalakayin ngayon yung pagiging Elohim. Maraming bagay tayong maunawaan dyan. Namulat na lang tayo na mayroong Diyos. Di ba? Pero gaano natin naunawaan ang ibig sabihin ng Diyos? Ano ang pagka-Diyos ng Diyos? Bakit siya'y Diyos? Nakita niyo kung minsan din na natin pinansin yan. Kasi namulat na lang tayo diyan. Kaya tuloy, dahil na lang sa kasanayan, na namulat tayo na mayroong Diyos, na babanggit ang Diyos, parang maging yung kanyang pagka-Diyos, bakit siya ang Diyos?
O bakit tayo mayroong dinidiyos sa buhay natin? Hindi na natin napapansin. Yeah? Parang pangkaraniwan na lang bagay. Ngunit tingnan ninyo. Nang sabihin na sapagkat ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Adonai ay Elohim. Yang Elohim nagugat sa dalawang titik. Yung dalawang malalaking titik na yon. Itong unang titik ay yung Aleph at yung ikalawa ay yung Lamed. Doon nabuo ang salitang El. Doon nanggaling ang Elohim sa salitang El. Sa Biblia, marami kayong mababasa sa pangalan ng Diyos na nagsisimula sa El. El Shaddai, El Emet, El Echad, El Roi, El Elyon, El Olam, El Gibor, El Agadol. Ang dami niyan. Nagugat lahat sa saltang El. At alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng El? Binubuo yan ng saltang Aleph at Lamed. Kaya nabubuo yung salitang El o kaya naman ay Al. Sa mga Hebreyo, kaya meron silang El, Ella, Eloah, Elohim. Sa Arabo, meron silang Al, Allah. Okay. Nagugat dyan sa salitang El. Ang modernong, kung titignan ninyo, yung pangalawa, yan ang modernong pagsusulat ng alpabetong Hebreyo. Pero mas nauna riyan, ito ang pinanggalingan ng mga titik na yan. Yung pangatlong, yan ang Aleph, Lamed. Tingnan ninyo ang larawan, pictograph na tinatawag. Isang ulo at may sungay na guya o baka o guya at isang tungkod. Yan ang larawan ng pangalan ng Diyos na El. Kaya makita ninyo, tayo dito sa kawan ng Panginoon, ang pagkilala natin sa Diyos, ang Panginoon na siyang Diyos, bilang pastor, sa pangalan mismo ng Diyos, nakaukit ang kanyang pagpapastor. Nakita niyo? Di tama lang tayo sa pagkilala sa Panginoon. Sa mismong pangalan niyang El, yan ang inyong makikita. Okay? Ngayon, balik tayo doon para makita natin ang kahulugan na talaga niyan, doon sa unang slide. 22 titik yan, ang alpabeto ng Hebreyo. Aleph, yung una. 2 titik ang bumubuo ng El. Aleph, tandaan nyo, at Lamed. Pag titignan ninyong alpabetong Hebreyo, ang Aleph ay number 1. At ang bawat titik nila ay merong numerical value o gematria. Pinaliwanag ko na nun yung, kung natatandaan nyo yung ahaba na paksa natin. Katumbas ay bilang 1. Doon pa lang mga kapatid, binibigyan na tayo ng ideya kung ano ang Diyos. Sa unang titik pa lamang na Aleph, sinasabi na riyan na ang El, ang Diyos,
ay nauuna. Yun ang Diyos. The first and the greatest. Hindi ba mas madaling unawain ang pagka-Diyos ng Diyos diyan sa kanyang pangalan? Nauuna. Una siya o nauuna siya. Asan ang lamed? Yung nasa gitna, yung pinakamataas. Yun yung L. Nasa gitna siya. At sa lahat ng titik ng abakadang Hebreo, siyang pinakamataas lahat. Pinakamataas, pinakamalaki. Sobra yung kanyang sukat. Lahat ay mababa. Siya lang ang pinakamataas. Anong ibig sabihin nun tungkol sa Diyos? Siya, kung titignan ninyo ang pagkakailera ng titik, siya ang nasa sentro. Nasa gitna. Pinapahiwatig na siya ang mahalaga sa lahat. Sa makatwid, sa pangalan pa lamang ng Diyos na siya'y El, ipinapaunawa na siya ang una, nauuna, at siya ang mahalaga. Yun ang Diyos. Ganun ba yung ating pagkaunawa? Di ba napakasimple? Napakapayak? Pero, kailan natin nakita ito? Kailan natin ito napagunawa? Dagdagan natin. Na kung babalik tayo dun sa Aleph, yung may ulo ng baka o guya at may sungay, ang ibig sabihin nun ay malakas, makapangyarihan. At yung tungkod ay may kinalaman sa kanyang pamamahala, sa kanyang kapangyarihan. Sa makatwid, ang Diyos, ang Panginoon na siyang Diyos, siyang pinakamalakas. At kung babalik ka doon sa alpabeto, yung lamed ang pinakamataas. Sa makatwid, ang Diyos, ang Panginoon na siyang Diyos bilang El, siya ang pinakamataas sa lahat, ang kataas-taasan, at ang pinakamalakas, ang makapangyarihan. Yan ang Diyos, ang El, Elohim. Magugulat kayo, alam nyo, pag inisa-isa natin ang matitik na yan, at kung palalawigin pa natin yung pangalan ng Diyos, sa pangalan pa lamang. Kaya nga, napaganda ng alpabetong Hebreo sapagkat iginuguhit na sa'yo. Hindi ka na mangangapa. Hindi ka kailangan magpaliwanag ng malawig sa mga titik pa lamang ng kanilang alpabeto, makikilala mo na, mapag-uunawa mo na kung sino o ano ang Diyos. Kaya lang sabihin, ang Panginoon ay siyang Diyos. Bakit hindi mahalaga yung talatang ito? Sapagkat iminumulat tayo nito kung sino o ano nga ang Diyos para sa atin. Ang Diyos ba sa atin ay siyang nauuna? Naiuuna natin? O inuuna natin? Ang Diyos ba ay minamahalaga natin? Kapag lilis kayo ng konti doon o lalayo kayo, alam niyo ang ibig sabihin? Hindi niyo Diyos, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Biblia. Baliwala sa inyo itong
itong Elohim, itong Diyos na sinasabi ng Biblia. Kahit na doon pa lamang tayo, mga kapatid, pwede na akong huminto ron. Para sa akin, sapat nang malaman natin, maunawaan natin kung sino itong Panginoon na siyang Diyos para sa atin, sa buhay natin, na ipinakikilala sa kanyang pangalan. Hindi pa ba sapat na maunawaan natin kung tayo'y mayroong Diyos sa buhay natin, mayroon tayong dinidiyos, may kinikilala tayong may pagka-Diyos sa buhay natin. Ang Diyos na iyon ay dapat inuuna. Ang Diyos na iyon ay dapat nauna. Ang Diyos na iyon ay dapat mahalaga. Sentro. Gitna. Pinakamahalaga lahat ng bagay ay nasa tabi. Siya ang pinakamahalaga sa lahat. Ganun ba ang ating pagtrato sa Diyos? Ganun ba ang ating pagsaalang-alang sa Diyos? Ganun ba ang pagkilala natin sa Diyos? Di po ba? Kung nagkakaunawaan tayo, pwede na akong uminturo. Ano pa dapat alamin natin? Kung nalalaman natin na unawaan na ganito ang Diyos. Okay. At nakakalungkot na sabihin, pag hindi ganito ang Diyos para sa atin. Kung ang Diyos ay pwedeng siyang nasa ibaba, siyang naitatabi, hindi siya ang pinakamahalaga sa buhay natin. Okay. Kung para sa atin ang Diyos, hindi siya ang pinakamataas. Wala siyang pinagkaiba sa ibang bagay. Kaya nga ang kasunod na talata ang sabi, ang Panginoon na siyang Diyos na lumalang sa atin. Dinugtong yung lumalang. Kaya yung Elohim ay makapangyarihang lumalang. Bakit dinugtong yung lumalang? Bakit dinugtong yung siya ang manlilikha? Upang ang maipakita na siyang mas mataas sa lahat, ang lahat ng bagay at ibang mga bagay nilikha lamang. Nilalang lamang. At merong isang lumalang. Nakita niyo yung pagkakalayo ng mga salita? Manlililang sa nilalang. Okay. At ito ang madalas, kung hindi man madalas, kahit na sa mga mananampalatayang Kristiyano, nakakaligtaan ang pagiging manlilalang ng Diyos, pagiging manlilika ng Diyos. Ang sabi diyan, na siya ang Panginoong Diyos, na siyang lumalang sa atin, tayo'y Kanya, at hindi ng ating mga sarili. Bakit sa Biblia ay binibigyan ng diin ang pagiging manlilikha ng Diyos, pagiging siya ang lumalang? Bakit? Kung titignan nyo sa Genesis, Kabanatang 1:26, ang Diyos, ang Elohim, siyang lumalang ng langit at lupa. At nilalang niya ang tao. Sa Kabanatang 2, talatang 7, ang sabi, at kanyang nilalang ang tao sa alabo. At hiningahan niya ng hininga ng buhay. Yun ang nakakalimutan tao. Pero bago yun, may nakakalimutan pang tao.
At nilalang sila, ang tao, lalaki at babae. Walang pangatlo. Lalaki at babae. Dahil pag-usog nyo, unti-unti ng paglipas ng panahon, ito ang nilalabag ng tao. At sa paglabag na ito ng tao, makikita nyo, naging karumaldumal sa harapan ng Diyos. Nasusuklam ang Diyos sapagkat hindi ayon ang ayon sa kanyang paglilikha. Sa makatwid, parang yung pagiging manlilikha ng Diyos ay walang kabuluhan. Nababaliwala yung pagiging manlilikha ng Diyos. Na para bagang ang tao na nilalang lang, ang tao na nilikha lamang ay para bagang mas mahusay kaysa sa lumikang Diyos. Sa ibang salita, parang iniinsulto ang Diyos. Hindi ba naiinsulto noon ng Diyos? Nang lalangin ang Diyos, ang lahat ng bagay, sabi, lahat ay mabuti. Nasa ayos lahat. May ginamit na salita diyan sa kasaysayan ng paglilikha. Tohu bohu ang ginamit sa Hebreo. Ibig sabihin, nang likhay ng Diyos sa mga bagay mula sa chaos, gulo. Kaya inayos ng Diyos. Pinaghiwalay niya ang dilim sa liwanag. Nagkaroon ng kaayusan. At sa kaayusang paglilikha ng Diyos, naging mabuti ang lahat. Ito ngayong tao na umaasal na parang siyang ngayon ang mas marunong kaysa sa manlilikha. Ginugulo niya. Binabaliwala niya yung paglilikha ng Diyos. Yan ang isang makikita ninyo rito. At pangalawa na makikita nyo, hiningahan lamang ng Diyos isa siyang alamo. Minsan nasabi ko, nakatawag ng pansin sa akin to sapagkat noon ang pagkakaalam ko'y nililok ang tao sa putik kasi mas madaling ihugis ang isang bagay sa putik. Palibasa sa mga ibang bahagi ng kasulatan kagaya ng Jeremias, ginamit ang talinhaga tungkol sa magpapalayo at pampalayo. Tamang paglalarawan din ng paglilikha. Ngunit nakatawag sa akin ang pansin na hindi sa putik, kundi alabok. At kung iisipin mong mabuti, paano sa alabok? Paano yung tiny particles of earth? Yeah? Yung alikabok. Ang alam lang natin sa labok, nararamdaman lang natin. Niyalos hindi man natin makita yon. Paano binuo ng Diyos mula sa wala ang tao? At si David, may patutudian ng sabi niya, man is wonderfully made. Marvelously. Pag-aralan mo nga naman talaga ang pagkakalikha ng tao, kung ano ang kalamnan ng tao, paano siya nabuo, anong bumubuo sa tao, talagang mamamangha ka. Paano nangyari yun? Lahat nasa ayos. Hindi ba nasa ayos? Tumingin tayo sa salamin, makita mo, ang ganda ng pagkakalikha ng Diyos. Oh. Mas pangit kung ang ilong nasa noo. Yeah. Kung iisang mata. Oh. Alam natin, nasa ayos lahat. Meron kayong mababasa sa mga materyales na paliliwanag sa inyo kung ano yung sangkap ng tao, anong kabuuan niya, magugulat ka sa kabuuan ng tao. Pero ang mga tao, katawa-tawa sapagkat kung ano yung nilagay ng Diyos, sinaalis, pinapalitan.
Huwag maging sumama ang loob. Meron nga, ahitin yung kilay, pagkatapos guguhitan naman ng lapis. Ano ba yung... Nilagay na nga ng Diyos yung kilay, aalisin mo, pagkatapos guguhitan mo rin lang pala. Hindi sana huwag mo nang guguhitan. Kung ayaw mo nang may kilay, parang ganun ba? Hindi ha? Mahilig tayo kung minsan, di ba? Pati buhok sa ating mga ilong, pinagtatatanggal natin. Abay, pag-aaralan mo, may dahilan, bakit nandiyan? Yan ang sumasala ng alabok, yun ang sumasala ng dumi at lahat. Ang daming mga bagay na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang hangis. Pero ang ginagawa ng tao, dinidisfigure sa Ingles. Parang iniiba niya. Di ba? At ang nakakalimutan ng tao, kaya si David, ang sabi sa mga awit 8, what is man that thou art mindful of him? Sabi niya, na mga mangha si David na kung bakit sa lahat ng nilikha ng Diyos, kung bakit ang tao, ang siyang pinag-iisipan ng Diyos, ang tao lang ang pinag-uukulan niya ng pansin. Ano kaya niya yung tao? Na nilalang pangang mas mababa kaysa sa anghel, sabi. Pero bakit ang tao ang pinagtutuunan ng Diyos ng kanyang pansin? Hiningaan siya ng hininga ng buhay. Kung wala yung hiningang yun, hindi siya nabuhay. Di ba? Hugis lamang siya ng tao. Ngunit walang buhay. Hanggat hindi hininga ng Diyos ng hininga ng buhay. Kaya tama ang maraming mga talata sa kasulatan. Kagaya ng mga awit 17 na ang sabi diyan ay ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at ng hininga. Gayun din mababasa ninyo sa ibang mga bahagi ng kasulatan na kung paanong ang lahat ng bagay nang gagaling sa Diyos. Ngunit ang tao nakakalimutan yan. Nabubuhay ang tao na para bagang nabubuhay siyang sarili niya ang kanyang buhay. Hawak niya ang kanyang buhay. Nasa kanya ang buhay. Nakakaligtaan nila ang sinasabi kapag kinuha ng Diyos ang hiningang yon. Anong mangyayari sa tao? At babalik ang tao sa alabok kung saan siya nanggaling. Simpleng katotohanan kung minsan nakakaligtaan natin. Kaya ang tao nabubuhay na parang walang Diyos. Nagwawalang bahala siya sa Diyos. At yan ang isang ikinapopoot ng Diyos. Pagbabasahin ninyo ang Roma, mula sa Kabanatang 1, talatang 18, hanggang sa mga talatang 21, na kung saan sinasabi, ang poot ng Diyos ay inihayag mula sa langit. Tinignan ko yung mga salitang pinanggalingan dito. Yung poot ng Diyos. Kakaiba ito. Sapagkat may dalawang salita sa Grego na tumutukoy sa salitang poot. Yung orhe at yung tumos. Yung isang tumos na klase ng galit ay para kang nagsindi ng yung madaling masunog. Biglang liliyab, ngunit mawawala rin. Yun ang isang klase ng galit o poot. Pero yung sinasabi na poot ng Diyos dito sa Roma 1:18 ay yung orhe. Unti-unti
unti-unti siyang nagiinit. Unti-unti siyang nagiinit hanggang maglagablab. Nakita niyo yung diferensya? Merong tinutukoy na puot dito ang Diyos na hindi siya nawawala. Kasi yung isang klase ng galit, para siyang galit na biglang nagliyab, wala na. Lumamig na. Pero yung galit o puot ng Diyos na sinasabi dito ay yung unti-unti siya, para siyang kumukulo. Matagal. Tapos, hanggang uminit, hanggang magliyab, magningas. Meron palang galit ang Diyos na ganoon. At ang sinasabi, inihahayag. Ibig sabihin, hindi siya tapos. Nagpapatuloy siya. At alam niyo kung ano ang ipinagliliyab ng puot ng Diyos. Pagbasahin ninyo, may kinalaman sa usapin natin. Ang sabi, at ito ay laban sa kasamaan at kalikuan. Halos hindi natin maintindihan ng Tagalog, pero sa katumbas na Ingles, yung kasamaan, ungodliness, at yung kalikuan ay unrighteousness. Pag tinignan ninyo sa wikang Hebreo, Grego, yung kasamaan ay yung asebia. Dalawang salita, a at sebia o sebomai. Ang salitang sebomai, worship, pagsamba. So pag nilagyan mo ng asebomai, ibig sabihin, walang pagsamba. Hindi sumasamba. Sa makatwid, ang isang yung nagniningas na galit ng Diyos, nag-aalab siya, hindi siya nawawala, nagpapatuloy pa rin siya. Ay dahil sa ang tao ay hindi sumasamba sa Kanya. Yung kalikuan, ibig sabihin, ito maganda yung salita ng kalikuan, unrighteousness, adikya. Parang adik, ano? Adikya. Katunayan, ang spelling ay A-D-I-K, adik. Kya, adikya. Ang ibig naman sabihin ay pagsasagawa ng masama. Yan ang adik. Yan ang adik talaga. Gumagawa ng masama. Ngunit ang kapansin-pansin ay yung unang salita, asebia, yung hindi sumasamba, ang ibig sabihin ay nagbabaliwala, nagwawalang bahala sa Diyos. Kaya pagtutuloy ninyo yung talata, ang sabi, kaya napopoot ang Diyos, yung poot niya hindi natapos pa ito. Kumukulo pa rin. Parang gano'n ang ibig sabihin. Hindi pa rin nawawala. Nagpapatuloy pa rin. Nang dahil ang sabi, kahit kilala nila ang Diyos, isipin yung salita, kahit kilala nila ang Diyos, hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, bagkus ni walang kabuluhan. Kaya pala kumukulo ang galit ng Diyos. Kaya pala hindi napapawi. Bandang uli, nagsisamba sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Nakita ninyo? Kaya, mga kapatid, nakita niyo, napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. Kung titignan mo, napakapayak, subalit, napakaseryosong bagay. Napakahalaga.
Mangyaring pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagkilala at pagsamba. Na palagi ko sinasabi, parang itong magkakambal na salita. Kailangan, upang ikaw ay may makagawa ng pagsamba, kailangan ay magkaroon ka muna ng pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat kung hindi mo siya kinikilala sa buhay mo, hindi mo siya kinikilala na siya yung El, na siya ang nauuna dapat, at siya ang dapat mahalaga, ay hindi ka makakasamba at hindi ka sasamba. Tama ba? Kaya nasa atin kung bakit tayo sumasamba at bakit tayo hindi sumasamba. Kailangan natin maunawaan, bakit tayo naririto sa tuwing araw na kagaya nito, sa dakong ito. Ang dahilan natin upang tayo sumamba. Ngunit mga minamahal kong mga kapatid, baka talaga hindi naman tayo sumasamba pa. Dahil gaano natin katotoong nakikilala ang Panginoon. Talaga bang may Panginoon tayo? May pinapanginoon ba tayo? Mayroong nagpapanginoon ba talaga sa buhay natin? Na ito bang Panginoon na ito ay siyang ating Diyos? Na dapat sana'y siyang nauuna? Dapat sana'y siyang pinakamahalaga? At kaya nagagalit ang Diyos. Hindi man dapat yung saltang galit. Ang ginagamit ay poot. At yung poot ng Diyos, hindi siya napupugnaw. Yun ang ibig sabihin dito. Hindi siya yung natapos na. Hindi yung biglang nagalit ang Diyos, pagkatapos wala na. Hindi. Kundi yung poot niya, kumukulo pa rin. Kumukulo pa rin hanggang sasabog. Yun ang ibig sabihin nun. Hanggang ibubuhos niya. Yung kaningasan ng kanyang poot. Hanggang maglagablab ng uso sa dahilan na hindi man kilala ang Diyos eh. Kung hindi sabi, kilala nila ang Diyos. Paano nila nakilala ang Diyos sa mga tao? Ang sabi niya, sa pamagitan ng mga bagay na nilalang mula sa sanglibutan, upang wala silang madahilan. No excuses. Hindi pwede sabihin ng tao na, wala akong alam ng Diyos. Hindi. Sinasabi riyan, yung mga bagay na nilalang ay ebidensya. Nandyan diyan, saltang yan. Pagpapakita, pagpapatunay, pagpapatibay na mayroong Diyos. Ngunit sa kabila ng kahit na kilala nilang Diyos, ito ang mas matindi. Sana hindi na lang nila kilalang Diyos eh. Pero lahat nga kilala nilang Diyos dahil may patunay eh. Dahil sa kanyang mga nilalang. Kaya walang makapagsasabi, walang makapagdadahilan. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam na may Diyos eh. Sabi, talagang ginawa sa talatang yan na walang may dahilan ng sino man. Hindi siya makapangatwiran. Nasasabihin, wala namang Diyos eh. Hindi ko kilalang Diyos. Wala akong alam na Diyos. Hindi. Walang dahilan. Walang katwiran. Dahil nariyan ang mga ebidensya. Ang mga patunay, mula pa ng lalangin ng sanglibutan, ipinakita na ng Diyos na diyan. Kung ilalahad ko lang sa inyo ng detalye pa yan, napakahaba pa niyan para patunayan. Kapag ka nawawasak, ang sabi ng maraming talaga, kapag nawawasak ang langit, lumalabas ang kidlat. Bumubuhos ang tubig mula sa mga dungawan ng langit. Sino yon? May gawa noon. Kapag ka ang dagat, kapag ka ang hangin, ang dami po. Ang daming talatayan. Sa pamamagitan man lang yan, sa ayot, sa gusto ng tao, mararamdaman niya kung hindi man niya malalaman at higit na maunawaan kung may Diyos o wala. Alam niya. Ang ginagawa, ang sabi, tutuloy natin yung Roma 1:18, sinasawata ang katotohanan. Ang ibig sabihin ng sinisiwata ron,
Parang mayroong isang baol, tatago mo isang bagay, at itatakpan mo, at pilit mong dinidiin yung takip. Huwag lang lumabas ang katotohanan, yung nasa loob. Ibig sabihin, alam ng tao na mayroong Diyos. Pero pilit nilang inaalis sa isipan. Pilit nilang sinasawata, sinusuppress. Pilit nilang inaalis sa isip nila. Pilit nilang winawala sa kalooban nila. Sinisikap nilang ipalabas sa kanilang sarili na walang Diyos. Ngunit ang sabi riyan, walang dahilan o katwiran ng sinuman. Hindi siya makakapangatwiran dahil nga sa mga nilalang ng Diyos na mga bagay. Paano gumagalaw ang araw, ang buwan, ang mga tanglaw sa langit, ang mga bundok, ang mga burol, mga dagat, ang mga ilog, ang hangin, kidlat, kulog. Ang daming talata. Lahat nagpapatutuo sa Diyos na lumalang. Nakita niyo, kaya napakalaga ng talata, akala mo napakapayak, na ang Panginoon, siya ang Diyos na lumalang. Kailangan mong pag-usapan, bakit ang Diyos ang siyang lumalang? Dahil ito ang mga maaring bagay na tatamaan sa usapan natin. Yung ayaw sumamba, sapagkat alin sa dalawa, wala silang pagkakilala sa Diyos, o hindi nila kinikilala ang Diyos, pero ang sabi dito, hindi. Kilala nila ang Diyos. Pinipilit lang nila na sawatain, pigilan, huwag lumabas ang katotohanan. Yung huwag nilang aminin sa sarili nila. Pero nandidiyan. Kahit na sa kaloob-looban natin, mga minamahal ko mga kapatid, kaya nga may tinatawag na konsensya. Na sa ayaw at sa gusto mo, mararamdaman mo kung may Diyos o wala. Ngunit ang ginagawa ng tao, sinisiwata ang katotohanan yan. Inaalis. Ayaw damayin. Ayaw isipin ang Diyos sa buhay niya. Yun ang dahilan ng puot ng Diyos sa tao. Binabaliwala ang pagiging manlilikha ng Diyos. Niwawalan nila, sabi niya, ng kabuluhan ang kanyang pagka-Diyos. Ni hindi pinasalamatan, sabi. Kita niyo? Bakit hindi nga mapupuot ang Diyos? Napakaganda nga yung sinabi sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, tungkol sa bagay na yan. Nang sabi, pagdating ng araw ay magiging masama, at ano ang palatandaan sa pagiging masama ng panahon? Ang sabi doon ay, na ang mga tao, ang sabi niya ay mas mahilig sa kalayawan kaysa sa pag-ibig sa Diyos at wala na silang pagturing. Yung salitang pagturing, isinalin sa Ingles, sa Tagalog na pagturing, ibig sabihin wala na silang pagturing sa Diyos. Pero sa Ingles, ang ginamit na sila ay ungrateful. Mas maunawaan natin ang salin ng Kastila. Quezon, hombres sean los ingratos a Diyos. Ingrato. Mas maintindihan natin yung salitang yun. Nakamulatan na natin yan. Kawalang hutang na loob sa Diyos. Kaya napupuot ang Diyos. Kaya yung galit niya hindi mapugnaw-pugnaw. Nag-aalab. Sapagkat siya itong lumalang
ni walang kabuluhan nila siya. At ang masakit, ang sabi diyan, sinamba nila yung nilalang kaysa sa lumalang. Pwede parang talagang sampal sa mukha ng Diyos. Bakit nga naman hindi mapupuot ang Diyos? Mga minamahal ko mga kapatid, kaya hindi ko maiwan-iwanan itong ating paksa muna na may kinalaman. Ang totoo, nandun pa lang tayo sa pagkilala, wala pa tayo sa pagsamba. Dahil inilalatag ko munang mabuti na magkaunawaan tayo, magkaliwanagan tayo kung gaano katotoo na tayo'y may kinikilalang Panginoon na Diyos sa buhay natin. Kung ano ang pagkakilala natin at sino ang kinikilala nating Panginoon na yan sa buhay natin. Nilalatag ko pa lang yan. Bago tayo makarating doon sa pagsamba. Dahil kung hindi malinaw sa atin to, hindi mangyayari yung pagsamba. Kagaya ng sinabi ng Roma 1. Nakita nyo? Ang masaklap nga dito sa Roma 1, kilala nila ang Diyos, pero sa kabila ng kilala nila ang Diyos, hindi nila binigyan ng kahalagaan ng Diyos. Balik kayo dun sa sa Elohim, na dapat siya ang mahalaga. Pero itinabi nila, ni walang bahala nila ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, mabigat ang aking loob. Ilang araw ko, hanggang kaninang hindi na akong nakatulog, alauna ng madaling araw, ginising ako na nitong paksa na pinag-uusap natin. Dahil hindi mo pwedeng baliwalahin na usapin. Walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay na ginagawa natin kung hindi tama ang pagkakilala natin sa Diyos na siyang ating Panginoon. Walang kabuluhan ang araw na ito, ang lugar na ito, ang ginagawa natin na sinasabi natin pagsamba. Baka magulat kayo pag tinalakay na natin ang pagsamba, baka sasabihin ko sa inyo, baka hindi man tayo sumasamba pa. Pag talagang pag-uusapan natin yung paksang pagsamba. Akala natin sumasamba na tayo. Akala natin nakakasimba na tayo. Akala natin pagdako natin sa bahay, sambahan ay nakakapanambahan tayo. Baka magulat kayo pagdating natin sa paksa. Baka hindi man pala tayo sumasamba. Ngunit napakalagang pag-usapan. Sapagkat anong halaga, anong kabuluhan ng lahat ng ating mga pinagpapaguran, pinag-aaksaya ng panahon kung hindi natin maunawang mabuti ang mabagay nito. Diba? At mahalagang ayusin natin at tuwirin natin, talagang makarating tayo doon sa kaalaman, tamang pagkakilala. At hindi lamang magkaroon ng tamang pagkakilala kundi ng kaalaman, kundi ng totoong kinalaman o relasyon sa Panginoon. Hindi na siguro kailangan ipagdiinan yung kabilang usapin. Di ba? Ang ibig sabihin, paano kung hindi ka sumasamba? Ayaw mo sumamba. Para na rin nating sinasabing, bahala kayo sa puot ng Diyos. Masakit isipin, masakit dinggin. Yun ang sinasabi lang Pag niwalang kabuluhan ng Diyos, pag isinapid siya, pag hindi siya inuna, pag hindi siya naging mahalaga, pag binaliwala siya,
tayo nga po mga tao, para magkaintindihan tayo bago ako magwakas. Tayo mismong mga tao, kung mayroong bagay tayong kinayayamutan, kung mayroong bagay tayong kinapopuotan, kung mayroong bagay tayong kinaayawan, ang alin? Yung baliwalahin tayo. Tama po ba? Yung baliwalahin tayo. Baliwalahin ka bilang magulang, baliwalahin ka bilang anak, baliwalahin ka bilang kaibigan, baliwalahin bilang kapitbahay, baliwalahin ka. Isang bagay yan na ating kinamumuhian. Ayaw nating mangyari sa atin. Kung sa ating mga tao ayaw natin na tayo mabaliwala. Ang Panginoon na siyang Diyos na lumalang ay lalong hindi maaring siya'y baliwalayin. Karugtong at wakas ng talata ng Panginoon siyang Diyos, siyang lumalang sa atin, tayo'y Kanya. Sa Ingles, may dinugtong Sa Tagalog na Biblia, hanggang dun lang. Ang sabi, ng Panginoon siyang Diyos na lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Pero sa Ingles na salin merong dinagdag, not we of ourselves. Kung tatagalogin, at hindi ng ating sarili. Isang katotohanan na dapat na huwag nating kaligtaan na hindi natin pag-aari ang ating sarili. Hindi atin ang ating buhay. Sinong makapagsasabi na hawak ng isang kanyang buhay? Hininga lamang ang ibinigay ng Diyos at pag kinuha ang hiningang iyon, para lalo niyong maunawaan at mabuti hindi ko nakalimutan, ano bang dahilan kung bakit nilalang ang tao? Pag tinignan ninyo ang Apokalipsis 4:11, mabuti at hindi pa ako nagsara. Makita ninyo yung mga sumasamba sa langit. At sinabi nila, marapat ka, Panginoon, natanggapin ang kapurihan, kalwalatian. Bakit? Sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban, ay nagsilitaw at nangalikha. Sa Ingles, ang sabi, for thou hast created, for thou art worthy. Ginamit yung saltang worthy. Dahil doon nang galing yung saltang worship, doon sa saltang worth. Pag-uugatin ninyo ang istorya ng saltang worship sa Ingles. Galing doon sa saltang worthy. Kaya yung sumasamba na nasa langit, sa harapan ng luklukan, na naroon ng Diyos, nakaupo, sinasamba siya dahil siyang sabi, worthy. Siyang dapat ni-worship. For thou hast created all things. Bakit nilalang daw ng Diyos ang lahat? Why God created all things? Bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? For thy pleasure, ang sabi niya, kanino pleasure? Ang Diyos. For thy pleasure, they are and were created. Sa ano daw dahilan na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Kasama na tayo ang tao na kanyang nilalang. Dahil sa kanyang kalooban. Ang ginamit sa Ingles ay pleasure. God's pleasure. Ngunit, pag tinignan ninyo yung salitang thelema sa Grego, ay ito ang maaring katumbas na salta. Una, kalooban at kagustuhan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ang sabi diyan, kung paanong nagsilitaw, bakit lumitaw ang lahat ng bagay? Bakit pinalitaw niya? At nilikha niya, dahil sa kanyang kalooban at kagustuhan. Ginusto ng Diyos Mga kapatid, ginusto ng Diyos na lumitaw ka. Kung may mga nagtatanong na, why am I here? Bakit ako naririto? Di ba palaging yan ang tinatanong? Bakit ako nabubuhay? Bakit ako nabuhay?
Bakit ako nasa mundong ito? Dahil kalooban, kagustuhan ng Diyos na ikaw ay lumitaw. Huwag niyong kalimutan yan. Babalikan natin. Kalawa, ang ibig sabihin ng telema, sa wikang Grego, dahil sa kanyang pleasure ang ginamit sa Ingles, dahil sa kanyang kasiyahan at para sa kanyang kaluguran. Kaya ang tanong, ginusto ng Diyos na lumitaw ka sa mundong ito? Dahil yun ang ginusto ng Diyos, mga kapatid, ang saltang will sa Ingles, telema sa Grego, pwede ring gustuin ng Diyos na ginusto niya lumitaw ka. Pwede rin niyang gustuhin na mapugnaw ka. Yun ang ibig sabihin. Pinalitaw ka niya, pwede rin niyang gustuhin na mawala ka. Iyan ang hindi natin pwedeng sawatain. Iyan ang hindi natin pwedeng pigilan. Iyan ang hindi natin pwedeng takasan. Kagustuhan ng Diyos yun eh. Kalooban niya na ikaw, ako'y lumitaw. Hindi nagtatapos doon dahil kalooban niya yon, pwede rin niyang loobing ikaw ay mawala. Anong sabi ng propeta Jeremias sa kabanatang Panagoy 3? Nang dahil, anong sabi niya? Sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kahabagan, hindi mo kami nililipol kaagad. For thy mercies we are not consumed. Kasi nakasalalay dun sa kagustuhan ng Diyos, sa kanyang kalooban, ang paglilikha niyang lahat ng bagay, pinalitaw niya ayon sa ginusto niya. Nangangahulugan din, pwedeng gustuhin ng Diyos pag ginusto niya, mawala ka. Kasiyahan, kaluguran. Ito ang mabigat na tanong. Sa paglitaw mo sa mundong ito, sa pagpapalitaw ng Diyos sa iyo nang dahil sa gustuhan mo, sa kagustuhan niya, nasisiyahan bang Diyos sa iyo? Nalulugod bang Diyos na nilikha ka? Ayun ang dahilan ng paglilikha ng lahat ng bagay. For His pleasure, they were and are created. Kaluguran ng Diyos dapat. Kasiyahan ng Diyos. Ngunit, tayo ba, sa ating pag-iral sa mundong to, sa ating pamumuhay, nabibigyan ba ng kaluguran? Nabibigyan ba ng kasiyahan ng Diyos? Alam niyo ang isang bagay, may sinabing talata sa Biblia, bagamat ito'y marami ang ibig sabihin, ng Diyos ay hindi nagsisisi. God repented not. Pero mayroong ibang talata na ang Diyos nagsisi. Kaya maraming pakahulugan ang ibig sabihin. Ngunit kaya ko lang binanggit ang talatang yon. Sa palagay niyo, nagsisisi kaya ang Diyos na lumitaw ka? Nagsisisi kaya ang Diyos na nilikha ka, nilikha ako? Kapatid, bagay na kailangan pagbulayan, pag-isipan. Ecclesiastes kabanatang 12, 1, 13 at 14 yung sabi, remember thy Creator. Alalahanin mong may lalang sa iyo.
Sa panahon natin na merong Alzheimer's, ano pa yung isang sakit na kamag-anak ng Alzheimer's? Ang tao nakakalimot na. Hindi na nakakaalala. Hindi niya inaalala yung lumalang sa kanya. Yeah. Samantalang diyan ang sabi, kaya kailangan sapagkat merong buong katungkulan ang tao. The whole duty of man is to fear God and to obey His commandments. Dahil dadalhin ng Diyos ang bawat gawa, pati yung mga lihim sa kahatulan. God will bring everything to judgment, even the secret things, whether it be good or evil. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ang aking dalangin, mahirap man na ipahayag ang mga bagay na ito, sapagkat sa panahon natin, walang gustong pakinggan ang mga tao, kundi yung mga bagay na makapagpapasaya, makapagkagala, makapagpaparamdam ng kaginawaan. Ang kapatid, hindi natin matitikman ang mga yon. Yung kabutihan na sinasabi dyan sa 105 ng Salmo. Kabutihan, kabaitan, katapatan ng Panginoon. Hanggat hindi natin napapagunawa ng lubusan kung gaano katotoo ang ating pagkilala sa Panginoon na siyang Diyos na lumalang. At tayo Kanya. At hanggat hindi natin magagawa o may sasagawa ang tamang pagsamba. Ang aking dalangin sa mga susunod nating mga pagharap, makarating na tayo dun sa pagsamba. Alam po ninyo, hindi ganun kasi kadali. Dapat tapos na ako. Nagising ako ng alauna, hindi na ako nakatulog. Ang dami pang naidagdag. At ang dalangin ko kung mapag-unawa natin ang lahat ng mabagay nito hanggang sa dun sa tamang pagsamba. Nagulat ako sapagkat parang ang totoo, hindi lang naman tayo. At maraming mga pagtitipon na ginagawa sa Panginoon ang layo sa totoong pagsamba. Na lumalabas na parang hindi nga pa tayo sumasamba ng talagang pagsamba ayon sa sinasabi ng Biblia. Ngunit, tulad ng sabi ko, inuuna ko lamang itong inilatag, ipinahayag itong pagkilala sapagkat dito magsisimula. Kapag tama ang ating pagkakilala, ang ating kaalaman, at totoo ang ating kinalaman sa Panginoon, na siya'y ating Panginoon, na siyang nagpapanginoon sa buhay natin, kinikilala natin ang pagkapanginoon niya sa buhay natin, at siya ang ating Diyos, ang Diyos na Elohim, ang nauuna at mahalaga sa atin. Ang pinakamataas para sa atin at pinakamalakas, ang makapangyarihang lumalang. At kinikilala nating tayo'y nilalang niya
tayo'y Kanya, hindi tayo sa ating mga sarili, doon lang tayo magsisimula para sa akin na makakagawa ng pagsamba. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin sa mandali upang patuloy nawang tulungan tayo ng Panginoon tulungan tayong makarating sa kalaman ng katotohanan upang kung sakaling merong hindi tama, hindi ayos, may tutuwid, may tatama. Lalo na sa ating patuloy na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Naway makatotohanan na mapagyaman natin sa ating buhay ang mabuhay na mayroong Panginoon at Diyos. At mapangyari natin at maipakita ang pagkapanginoon niya sa atin, ang pagka-Diyos ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating pagsamba. Kaya tayo naririto, ginagawa natin tuwing araw na itinakdang ganito, sa lugaring ito. Kabaligtaran yan kung hindi natin gagawin. Hindi tayo paririto sa bahay ng sambahan. Hindi tayo magsasagawa ng pagsamba. Ano ang maaaring nangangahulugan? Huwag na bang mangyari na ang poot ng Diyos ay mag-alab-laban sa atin? Kundi bagkus kasiyahan nawa tayo ng Diyos. Kaluguran nawa tayo ng Diyos. Sapagkat yun ang layon kung bakit niloob niya na tayo'y kanyang palitawin sa mundong ito. Kung bakit niya nilikha tayong mga tao. Ibig sabihin, masunod nawa natin kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Kung bakit niya tayo nilikha. At bakit hanggang sa sandaling ito, tayo ay may buhay at hininga. At pinapangyari ng Panginoon na tayo nabubuhay. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay naririto sa iyong harapan. Hindi man dapat, ngunit kami nagpapakumbaba sa iyo. Hindi kami man dapat na lumapit sa iyo sapagkat maaaring kami hindi karapat-dapat man. Gayon pa man kami nagpapakumbaba upang hilingin sa iyo na kami ay bigyan mo ng pagkakataon. Lalo na ang aming mga buhay na dapat ay nakaugnay sa iyo at hindi nakahiwalay. Mabubuhay nawa kaming talagang kami sa iyo. At hindi nabubuhay para sa aming mga sarili lamang. Na para bagang ang akala namin ay amin ang aming buhay. Hawak namin ang aming kinabukasan at maging ng kapalaran. Ngunit ang katotohanan ay kami nabubuhay, nagsilitaw sa sanglibutan ito nang dahil sa iyong kalooban, nang dahil sa iyong kagustuhan. Subalit, Panginoon, pagindapatin mo kami sa layon mo kung bakit mo nilalang ang tao. Naway makapagbigay kami ng kaluguran sa iyo, ng kasiyahan. At ilayo mo ang iyong poot. Huwag mong papagningasin laban sa amin. Kundi nawa, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan, ang iyong kabaitan,
ang siyang maranasan namin sa buhay na ito. Tulungan mo kami na ikaw nga ang totoong Adonai ng aming buhay, ang Panginoon namin. Maging makatotohanan nawa na ikaw ang aming ang Elohim. At sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa amin ng lubhang makapangyarihan, ang pinakamataas at pinakamalakas, ikaw ang siyang aming iuuna at maging nauuna sa buhay namin at maging mahalaga sa lahat para sa amin. Patawarin mo kami, aming Panginoon, aming Diyos. Kung kami nabubuhay na hindi nakaayon sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, tulungan mo kami na makabawi kami, mapagbago ang aming mga buhay na naayon sa iyong kagustuhan at na makapagbigay kami ng kaluguran at kasiyahan sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pakikipagtagpo sa amin upang ikaw ay aming kilalanin at upang ikaw ay aming sambahin. Sa dakong ito, sa araw na kagaya nito, at itatanghal namin, ihahayag namin sa lahat na ikaw ang aming Panginoon na siyang Diyos na lumalang sa amin at kami sa iyo at hindi kami sa aming mga sarili. Ito po ang aming dalangin. Amen.